Hello everyone! Today is Saturday at ngayon nga yung flight namin papunta ng Puerto Princesa. Finally, ay natuloy na nga rin kami. Ilang beses kasing na-cancel at nag-change time itong flight namin na to. Pero everything happens for a reason, ika nga. Sakto nga ay magiging pre-birthday celebration na namin ito para sa birthday ni Aya. Sa mga bago po sa page namin, birthday po kasi ni Aya ay saktong Pasko. Kaya perfect lang din yung bagong date namin ng pag-alis. Anyway, papunta na nga kami ng airport nito at dalawa nga kaming sasakyan. Si uncle ko ngayon naghatid kay mama ko at kasama naman niya yung pamangkin niya para i-drive pa uwi itong si Primo. Malapit nga lang pala sa amin itong bagong Clark Airport kaya naman ilang minuto nga lang ay nandito na kami. Last flight ko nga ay bago pa pandemic at sa lumang airport pa nga yun. Kaya naman medyo kinakabahan at excited nga ako at the same time. At dito nga rin pala yung unang pagkakataon na makakasakay ng eroplano ang mag-ama ko. Pati na nga rin pala si auntie ko na kapatid ng mama ko. Pagkababa nga namin ng airport ay nagpicture-picture lang kami dito sa Clark Airport sign. Pagkatapos ay dumiretso na rin kami sa loob. At syempre bago ang lahat, sinek muna ni Kuya Guard yung ticket namin. At nung okay na nga lahat ay pinapasok niya na rin kami. Ilan yun naman rin kaya Beko, kala mo naman magta-travel international. Kiosk na nga lang din ako nag-check-in para nga mas mabilis at less hassle. Na-print na nga rin yung boarding pass at yung baggage tag namin dito pagkatapos. Yun nga lang ay hindi ka makakapili ng seat dito dahil automated daw ito as per the airline staff. After naman ay nag-proceed na kami sa check-in counter para i-drop yung mga i-check-in namin na bagahe. Ito naman ay papunta na kami ng departure area para doon mag-antay ng flight namin. Nung time na to, nasa airport pa nga lang kami ay sobrang saya na ng puso ko. Dahil ito nga yung silbing first travel or domestic travel naming family. Sakto naman at napadaan si sir kaya naman inoferan niya kaming ihatid na kung saang gate nga kami maghihintay. Buti na lang talaga dahil medyo marami rin kaming bitbitin at sobrang layo pa pala kung saan nga kami galing. O diba bongga? Kaya naman sa mga gustong mag-travel dyan, message na kayo sa FB page ng I2U Met Travel and Tours. DOT accredited nga pala kami at nag-a-accept na nga rin kami ng mga credit card payment. Very affordable din yung mga packages natin dahil direct tayo sa mga hotel at sa mga airlines din. Kaya naman for the go mo na yan, mare. Sumakay na nga rin kami ng elevator dahil sa baba nga yung gate number kung saan kami maghihintay. Tignan nyo naman mga mare kung gaano kaganda ang bagong Clark Airport. Yan lang naman yung view namin nung oras na yan at talaga namang makikita mo yung pa-take off at mga palanding na eroplano. Kenny pa, sulit ning bayad mo. Char. Hinayaan ko na nga munang maglakad-lakad at maglaro itong si Aya dito sa pre-departure area para mamayang pa-take off kami ay tulog nga siya. Dahil sa totoo nito ay medyo kinakabahan nga ako baka mag-iiyak itong batang to dahil nga first time niya. Buti na lang talaga ay meron akong dala sa mga ilang paborito niyang laruan kaya naman hindi siya nainip mag-intay ng flight. Aminin natin mga mare na kahit matanda na tayo pag may nakikita tayong ganyang lumilipad na eroplano ay parang ang saya-saya ng puso natin. Nag-announce din pala ang airline staff na due to limited space sa cabin ay naghahanap sila ng mga volunteer na gustong magpa-check-in ng kanilang mga hand carry baggage. Kaya naman agad kong pinapila sila mama ko para nga hindi na rin hassle sa kanila na marami silang mga bitbitin. At hindi pa nga kami nakakasakay ng eroplano ay napansin ko nga puno na ang diaper ni Aya. Good thing ay merong ganitong pampalitan ng mga diaper para sa mga baby. Napaka-convenient nga at hindi ka talaga matatakot mag-travel with your toddler or with your infant dahil nga less hassle. Pagbalik nga lang namin ay ilang minuto ay boarding na rin pala kami. At dahil nga may kasama tayong baby ay priority tayo. Cargo flight nga pala ang sasakyan namin papunta ng Puerto Princesa kaya naman turbo propeller lang itong sasakyan namin at nasa 84 passengers lang ang capacity. Ay rugoy nga na ako, magtakaya siguro ba't ang lalaki ng mga eroplano? Super roll nga lang ang plane na ito kaya naman originally ang magkatabi ay si Kim at si mama ko, si Mr. Cortez at si mother-in-law. Ako naman ay iba yung katabi ko at si auntie ko naman na first timer ay napunta nga sa harap dahil separate na book ang kanyang ticket. Buti na lang talaga sabi ng flight attendant ay hindi na nga raw uupo yung supposedly na katabi ko. Kaya naman yung katulay dara kumeli pa iya banda kaya kami. Diyos ko, first timer ya pa mo po taruguman nyo kayo. Char. At syempre, bago ang lahat ay briefing nga muna. Pagkatapos ay umaandar na nga kami dyan at waiting na lang kami ng pa-take off.
Grabe, namiss ko talaga yung ganitong view. Yung feeling ng pagsakay ng eroplano. Pati na nga rin yung kaba kapag nga pa-take off at pa-landing. O tignan nyo rin naman yung sea of clouds. Talaga namang marerelax yung utak mo pagka ganyan yung view na nakikita mo. At buti na lang talaga nakatulog ang boss Aya nyo, kaya naman naging smooth lang yung biyahe namin. At habang nasa taas pa nga kami ay nagising na itong si Aya, tapos pinakain ko muna nitong Cerelac na Nutri-Puffs. Napakalaking tulong nga rin nito dahil hindi naiinip si Aya, at the same time meron nga siyang snacks. Cerelac, baka naman po. Binilhan nga rin pala namin siya ng earmuffs, kaso inaalis niya talaga mga mare. Dahil nga first time niya, lahat ng kailangang i-prepare ay ginawa ko talaga. Mas maganda na yung ready, diba? Buti na lang talaga si Kim yung katabi ko dito. Dahil happy pill nga ni Aya itong si Tita Kim niya. Kaya naman talagang naglaro lang itong batang to sa buong biyahe namin. O alam ko, hindi lang ako, pero kahit ilang beses na tayong sumakay ng eroplano, mapa-domestic man yan na international, kapag ganito yung view na nakikita natin, ay talaga namang amaze na amaze pa rin tayo, diba? Pero ito talaga yung view na kahit araw-araw ko nakikita ay amaze na amaze pa rin ako. Naabutan pa nga kami ng sunset dito sa taas, kaya naman talagang yung view namin ay nako, breathtaking. Pagka mamaya nga, eto, palanding na kami sa Puerto Princesa Airport. At thank God nakarating kami ng Puerto Princesa ng safe. Pagkatapos ay pumasok na nga kami dito para kuhanin yung mga neck-in namin na baggage. Hindi naman kami ganun nagtagal dito dahil agad rin namin nakuha yung mga bagahe namin. Bali, third time ko na pala ito sa Puerto Princesa, mga mare. Pero dahil nga first time na mga kasama ko dito sa Puerto Princesa, ay mabilisan nga nagpicture-picture muna kami dito. Pagkatapos ay tumuwid na nga rin kami dahil naghihintay na rin doon yung magsusundo sa amin papunta ng hotel namin. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa van dito para nga ihatid na kami sa Casania Suites kung saan kami mag-i-stay ng 3 nights dito sa Puerto Princesa. And as per Kuya Driver, nasa less than 10 minutes lang daw yung biyahe from airport to our hotel, depende sa traffic. Hindi naman kami nainip sa biyahe dahil nalibang din kami sa mga dinadaanan namin. At eto, maya-maya nga lang ay nasa hotel na kami. Pagkatapos ay nag-fill out lang ako nitong form nila at meron pa nga silang pa-welcome drinks. Umakyat na nga rin kami sa kwarto namin at one room nga lang kami. Syempre, masaya pa rin pag sama-sama, diba? Abangan nyo yung ibang part ng Puerto Princesa trip namin, mga mare. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Thank you for watching. Bye!